Mainit ang hapon sa baryo San Roque. Sa tabi ng sabungan, sa gilid ng lumang puno ng sampalok, nakaupo si Renato habang hawak ang isang laspag na walis tingting. Pawis na pawis siya, nanlilisik ang araw at amoy kulob ang paligid dahil sa pinaghalong amoy ng manok, lupa at pawis ng mga sabonghero. Utusan lang si Renato ni Don Romeo, ang pinakamayamang sabonghero sa buong lalawigan. Bata pa lang siya, kilala na siya bilang alila sa sabungan. Siya ang tagalinis ng kulungan, tagapulot ng mga nalaglag na balahibo, tagakuha ng tubig, tagaabot ng pagkain ng mga manok panabong. Kapag may laban, siya ang inuutusang magbuhat ng mga manok, magayos ng tari at maglinis ng dugo sa entablado kapag may natalo. Mahina ang katawan ni Renato, hindi siya malaki o matipuno, ngunit masipag siya at tahimik. Hindi siya mareklamo kahit pa madalas siyang sigawan ng ibang tauhan ni Don Romeo. Kapag mali ang galaw, sermon ang aabutin niya. Kapag natapon ang patuka, mura ang kasunod. Ngunit tinitiis niya ang lahat para sa kaunting perang ibinibigay sa kanya tuwing katapusan. Sa bawat hiyawan ng mga tao sa sabungan, tumitigil sandali ang pagwawalis ni Renato upang sumilip. Nakikita niya kung paano ipusta ng mga mayayaman ang salapi nila na parang wala lang. 10,000, 20,000, minsan umaabot pa sa halos isang kaban ng bigas ang katumbas ng taya ng ilan. Habang siya, nag-iipon ng kaunting barya para may maipadalang pera sa matanda at sakitin niyang ina sa kabilang baryo. Lumaki si Renato sa hirap. Namatay ang kanyang ama sa sakit nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Manggagawa sa bukid ang ama niya at isang araw, nalagnat ito ng malubha. Walang pambili ng gamot at malayo ang bayan. Ilang araw lang, tuluyan na itong namaalam. Mula noon, si Renato na ang naging sandigan ng kanyang ina. Pumapasok siya sa kung ano-anong trabaho hanggang sa makilala siya ni Mang Cardo, ang matagal ng tauhan ni Don Romeo, at dinala siya sa sabungan. Sa una, namangha si Renato sa mundo ng sabong, makukulay na mga manok, maingay na mga tao, at pera na tila lumilipad sa ere. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang hindi lahat ng kumikinang ay ginto. May daya, may sabwatan, may maruming laro sa likod ng bawat laban. May mga sabongero na nagkakandabaon sa utang. May mga pamilyang nasisira dahil sa pagsusugal. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng mga laban, iniutos ni Don Romeo kay Renato na linisin ang lahat ng kulungan sa likod ng farm. Doon nakalagay ang mga espesyal na manok panabong na pangmalakasan, mga manok na galing pa sa ibang lalawigan, pati sa ibang bansa. Renato, bitbit ang tabo at timba, ay tahimik na naglinis. Sa dulo ng hanay ng mga kulungan, napansin niya ang isang maliit na bakanting lote sa gilid na halos natatakpan ng mga puno ng saging at ilang punong sili. Madalas niya na iyong makita, ngunit ngayon lang siya naengganyong lumapit. Marahil dahil sa pagod at paghahanap ng kahit kaunting lilim. Lumapit siya sa lilim ng isang matandang punong sili. Ang puno ay halos kasing tanda na ng sabungan. Mababa ang mga sanga nito ngunit hitik sa matatalas at maliliit na pulang bunga. Habang nakaupo siya sa lupa at umiinom ng tubig, napansin niya ang kakaibang kinang sa paanan ng puno. May maliit na bagay na tila kumikislap sa pagitan ng damo at tuyong lupa. Inabot ni Renato ang kamay at hinukay ng daliri ang bahaging iyon. May nakapa siyang parang maliit na bato, makinis at mainit-init. Pag-angat niya, nakita niya ang isang mutya na kulay pula na parang pinagsama ang sinag ng araw at kulay ng hinog na sili. Maliit lamang ito, kasing laki ng butil ng mais, ngunit maliwanag ang kintab na para bang may apoy sa loob. Napayuko si Renato at tinitigan iyon. Nakakapanindig balahibo ang pakiramdam niya, parang may kakaibang presensya sa paligid. Tahimik ang araw na iyon sa likod ng sabungan, tanging huni ng mga ibon at mahihinang tilaok ang maririnig. Subalit sa loob ni Renato, may kumikislap na kakaibang pag-asa.
Hinawakan niya ng mahigpit ang mutya. May dumaloy na init mula sa palad niya, parang ginhawa sa napagod na katawan. Naramdaman din niyang parang gumaan ang dibdib niya na ilang araw nang mabigat dahil sa problema. Anong klasing bato ka? Bulong ni Renato sa sarili, halos hindi umaalis ang tingin sa mutya. Marahang humangin at umalog ang mga dahon ng sili sa ibabaw niya. Bumaba ang ilang pulang bunga na laglag sa tabi niya, tila sumasabay sa kakaibang pangyayari. Ikumislap ulit sa mutya at sa isang iglap, parang may bumulong sa isip ni Renato. Hindi malinaw, hindi mawari, ngunit nagiiwan ng pakiramdam na may darating na malaking pagbabago sa kanyang buhay. Mabilis niyang isinilid ang mutya sa bulsa. Tumingin siya sa paligid, baka may nakakita. Wala. Tahimik pa rin ang likod ng sabungan. Bumalik siya sa pag-aayos ng kulungan, ngunit mula noon, hindi na nawala sa isip niya ang mutyang iyon. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa maliit na papag sa barong-barong na inuuko pa niya malapit sa sabungan, inilabas niya muli ang mutya. Mabagal itong kumikislap sa dilim, parang munting alitap-tap na hindi nauubos ang liwanag. Pinagmasdan niya ito hanggang sa unti-unti siyang antukin. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming gabing puno ng pag-aalala, nakatulog si Renato ng mahimbing at payapa. Hindi niya alam na sa maliit na bato na iyon, magbabago ang ikot ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, maaga pang nagising si Renato. Kakaiba ang sigla niya kahit kulang sa pahinga tuwing normal na araw. Parang magaan ang katawan niya at sariwa ang pakiramdam. Napahawak siya sa bulsa kung saan nakalagay ang mutya ng sili. Nandun pa rin ito, mainit-init at tila buhay. Pagpasok niya sa sabungan, sinalubong siya ng malakas na sigaw ni Mang Cardo. "Renato, bilisan mo ang kilos. May mga darating na bisita si Don Romeo. Galing ibang bayan, mabibigat magtaya. Ayaw niyang makita ang kalat dito." "Po, Mang Cardo, lilinisin ko na po agad," sagot ni Renato at nagmadaling nagpunta sa loob. Habang naglilinis, napansin niya ang isa sa mga paboritong manok ni Don Romeo na si General. Isang malaki at matikas na manok panabong na kulay pula ang balahibo at may mahahabang buntot na itim. Medyo matamlay ito, hindi tulad ng dati na agresibo at maangas. "Bakit kaya?" tanong ni Renato sa sarili. Lumapit siya sa kulungan at pinagmasdan ng manok. Parang may kaunting sugat sa paa at hindi maganda ang tindig. Dahil ayaw niyang mapagalitan, kumuha siya ng malinis na tubig at dahan-dahang hinugasan ang paa ni General. Pinunasan niya ito at saka marahang hinaplos ang likod. Habang ginagawa niya iyon, hindi niya alam kung bakit naisipan niyang hawakan ang mutya sa bulsa. Nang sabay niyang hawakan ang paa ng manok at ang mutya sa loob ng bulsa, nakaramdam siya ng bahagyang init na dumaloy sa kamay niya. Tahimik ang paligid noon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumindig ng maayos si General, kumalampag ang mga pakpak, at muling nagpakita ng agresibong tikas. "Uy!" bulong ni Renato, gulat at namamangha. Maya-maya, dumating si Don Romeo. Nakapolo at pantalon na mamahalin, may sigarilyo sa bibig, at suot ang makintab na relong ginto. "Nasaan ang General?" usisa ng amo. "Dito po, Don," sagot ni Renato. Lumapit si Don Romeo at pinagmasdan ang manok. "Mukhang ayos na sabi ni Mang Cardo kagabi parang matamlay daw. Baka napagod sa ensayo." Umiling si Renato, hindi nakaimik. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ikwento ang nangyari o itikom na lang ang bibig. Pinili niyang manahimik. Mabilis ang ikot ng araw. Nagsidatingan ang mga bisita mula sa karatig bayan. May dala silang sariling mga manok, panabong at maraming pera. Maingay ang sabungan. May tumatawa, may nagmumura, may nagyayabang ng panalo, may nasisiraan ng loob sa talo. Nang ipasok si General sa isa sa mga laban, malakas ang loob ni Don Romeo.
Ito ang ilalaban ko. Siguradong panalo to, wika ni Don Romeo sa mga kapwa sabunghero. Nagsimula ang hiyawan. Tumaas ang mga kamay, sabay-sabay na sumigaw ng taya. May sumisigaw ng meron, may sumisigaw ng wala. May nag-aalok ng dagdag taya, may tumatawad. Si Renato ay nasa gilid, nagmamasid. Nasa bulsa pa rin niya ang mutya ng sili. Hindi niya maipaliwanag, ngunit habang pinagmamasdan ng manok ni Don Romeo, napapabulong siya sa isip na sana manalo ito. Hindi dahil kanigaganahan siya sa sabong, kundi dahil alam niyang kapag nanalo si Don Romeo, mas magiging maganda ang mood nito at baka hindi siya sigawan buong araw. Nang magsalpukan ng mga manok, tila mas mabilis at mas agresibo si General. Matibay ang tindig, eksakto ang bawat tuka at sipa. Ilang saglit lang, napuruhan nito ang kalaban. Tumilapon ang kabilang manok at napatihaya, bagsak sa gitna ng ruweda. Nag-ingay ang mga tao, malakas ang hiyawan at nagumpisa ang bilangan ng panalo. Ngiti ang nasa labi ni Don Romeo. Malaki ang kanyang kinita sa laban na iyon. Napatingin si Renato sa bulsa niya. Ramdam niya ang mainit na kinang ng mutya, parang tumugon sa resulta ng laban. May kumislot na ideya sa isip niya, ang mutya at ang swerte. Sunod-sunod ang laban ni General at ng ilang manok ni Don Romeo. Ilang beses pang nanalo ang kampo ni Don Romeo sa araw na iyon. Lalong dumami ang pera ng mayamang sabungero. Lalong sumigla ang sabungan at lalong sumigaw ang mga tao. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Renato sa barong-barong niyang tirahan, dali-daling sinalubong siya ni Mang Cardo. "Renato, halika nga rito," tawag ng matandang tauhan. Lumapit si Renato, may kaba sa dibdib. "Anong ginawa mo sa mga manok?" tanong ni Mang Cardo, nakataas ang kilay. "Wala naman po, Mang Cardo. Nilinis ko lang po ang kulungan, pinainom, pinakain, saka siniguradong malinis ang paa ni General," sagot ni Renato, halatang kinakabahan. "Ang galing ng kondisyon nila ngayon. Kanina lang, halos walang talo si Don Romeo. Natutuwa siya sa'yo. Heto, pinapabigay niya." Sabay abot ni Mang Cardo ng pinilipit na papel na may lamang pera. Napatingin si Renato, halos malaglag ang panga niya nang makita ang halaga. Mas malaki iyon sa regular na kita niya sa loob ng isang linggo. "Para po sa akin lahat ito?" tanong niya. "Oo, wag ka nang magtanong. Basta gawin mo lang ulit ang ginawa mo sa mga manok. Mukhang swerte ka eh," sabi ni Mang Cardo, sabay tapik sa balikat niya. Hawak-hawak ang perang iyon. Naglakad pa uwi si Renato. Magkahalong tuwa at pagtataka ang naramdaman niya. Pagdating sa kanyang barong-barong, agad niyang inilabas ang mutya. "Talaga bang ikaw ang dahilan?" bulong niya sa maliit na batong pula. Muli itong kumislap sa dilim. Parang sumasagot, tahimik ngunit malinaw. At sa gabing iyon, napuno ng pangarap ang isip ni Renato. Ano kaya kung magagamit niya ang mutya, hindi lamang para sa swerte ni Don Romeo, kundi para sa sarili niyang kinabukasan. Mula ng araw na nakasunod-sunod ang panalo ni Don Romeo, naging mas magaan ang pakikitungo nito kay Renato. Hindi na siya ganoon kadaling murahin, at minsan pa nga ay sinasabitan siya ng tira-tirang pagkain mula sa hapag ng amo. Hindi man sobra-sobra, malaki ginhawa na iyon sa kanya. Sa bawat panalo, may kaunting bahagi ng pera na ipinapahati ni Don Romeo bilang ganti sa kanyang sipag. Sa totoo lang, bihira iyon mangyari noon. Ngunit sa mga sumunod na linggo, tila ba sinwerte ng tuluyan ang kampo nila. Mas madalas ang panalo kaysa talo. At sa bawat paghawak ni Renato sa mutya bago ang laban, parang lagi ng panig sa kanila ang kapalaran. Nagumpisa siyang mag-ipon. Sa bawat dagdag na perang napupunta sa kanya, naglalagay siya ng bahagi sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang papag.
Hindi niya ginagalaw iyon kahit minsan. Iyon ang magiging puhunan niya balang araw. Isang gabi, habang kumakain siya ng tinapa at tuyo sa harap ng maliit niyang lampara, pumasok sa isip niya ang matagal ng pangarap na halos hindi niya sineryoso dati, ang magkaroon ng sariling farm ng mga manok panabong. Napangiti siya sa sarili. Isipin man niyang parang imposible noon, ngayon ay ibang-iba na. Kung magpapatuloy ang swerteng dala ng mutya, baka hindi na lang ito panaginip. Kinabukasan, pagkatapos ng gawain sa sabungan, dumalaw siya sa nanay niya sa kabilang baryo. Bitbit niya ang kaunting bigas, delata at gamot para sa hika nito. Maluhaluhang tinanggap ng kanyang ina ang mga bitbit niya. "Aba anak, ang dami nito. Saan ka kumukuha ng pera?" Tanong ng ina. Nakaupo sa lumang bangko sa harap ng bahay nilang halos guguho na sa tagal. May dagdag lang pong ibinibigay si Don Romeo. Medyo sinuswerte po ang mga manok niya sa sabungan nitong mga nakaraang araw. Tugon ni Renato. "Tiyagain mo lang ang trabaho mo anak. Balang araw, gaganda rin ang buhay mo," sabi ng ina, sabay hawak sa kamay niya. Napayuk si Renato. Sa loob-loob niya, may tinatago siyang sikreto. Ang mutya. Ngunit pinili niyang huwag na iyong ikwento sa ina. Ayaw niyang mag-alala ito o isipin na may ginagawa siyang masama. Habang pauwi sa sabungan, nadaanan niya ang isang bakanting lote na may mataas na damo. Hindi kalayuan sa sabungan ni Don Romeo. Naalala niya ang pangarap niya. Huminto siya saglit at pinagmasdan ang lupa. Kung magkakaroon siya ng sapat na pera, maaari niyang bilhin ang ganitong lote. Doon siya magtatayo ng sariling kulungan, sariling farm, at sarili niyang linya ng mga manok panabong. Hindi habang buhay utusan, bulong niya sa sarili. Sa sumunod na mga araw, tuloy-tuloy ang swerte. Kapag hinawakan ni Renato ang mutya at iniisip niyang manalo ang mga manok ni Don Romeo, kadalasan nagiging panalo nga. Napansin ito ng ilang tauhan. Parang laging nasa paligid ka kapag nananalo ang mga manok ni Don. Puna ng isang kasamahan niya. "Tsamba lang siguro," sagot ni Renato, pilit nang umiti. Ngunit hindi lahat natuwa. May mga naiinggit na sabungero na matagal ng talo kay Don Romeo. May ilan na nagbubulong-bulungan. "Bakit kaya parang laging maganda ang kondisyon ng mga manok ni Don Romeo?" Tanong ng isa. "Baka may sikreto ang mga tauhan niya. Baka gumagamit ng kung ano-anong pinagbabawal," sagot ng isa. Dumating ang araw na tinawag si Renato ni Don Romeo sa opisina nito sa loob ng malawak na farm. "Renato, umupo ka." Maangas ngunit hindi malamig ang boses ni Don Romeo. Umupo si Renato, kabado, hawak ng mahigpit ang tuhod niya. Nasa bulsa niya ang mutya, mainit at parang buhay na naman. "Napapansin ko, mula nang ikaw ang madalas na nag-aalaga at nag-aasikaso sa mga paborito kong manok, naging maganda ang mga laban natin," sabi ni Don Romeo. "Masuwerte lang po siguro kayo, Don," sagot ni Renato, pilit na nakangiti. "Hindi ako naniniwalang swerte lang ito. Pero kung ano man ang meron ka, basta hindi ilegal, wala akong pakialam. Ang mahalaga, panalo ako," tuloy ni Don Romeo. Napakuyom ng kamao si Renato. Hindi niya alam kung dapat na ba niyang sabihin ang tungkol sa mutya. Ngunit bago pa siya makaisip ng sagot, kinuha ni Don Romeo ang isang sobre sa drawer at inabot sa kanya. "Heto, dagdag pasasalamat ko. Gusto kong ikaw na ang maging tagapangasiwa ng kondisyoning ng mga manok sa farm. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Basta tatandaan mo, sa akin ka unang mananatili. Ako ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong ito." May diin sa huling mga salita si Don Romeo. Napaluha ng kaunti si Renato nang makita ang lamang pera sa sobre. Mas malaki pa iyon sa inaasahan niya. Hindi na niya napigilang ngumiti. "Maraming salamat po, Don. Pangako ko po, pagbubutihan ko," sagot niya.
Sa paglabas niya sa opisina, napahawak siya sa mutya. Sa isip niya, may unti-unting nabubuong plano. Gagamitin niya ang swerteng dala nito hindi lang para sa amo, kundi para sa sarili niyang pangarap. Isang gabi, nang matapos ang lahat ng gawain, tinungo ni Renato ang bakanting lote na nadaanan niya noon. Tumayo siya sa gitna ng mataas na damo, hawak ang mutya sa kamao. Balang araw, magkakaroon ako ng sariling farm ng mga manok panabong. Hindi ako habang buhay magiging utusan. Bulong niya, tila nakikipag-usap sa hangin at sa bituin. Kumislap ang mutya sa gitna ng dilim, parang sumasang-ayon sa pangarap niya. Lumipas pa ang ilang buwan. Mas lalong naging kilala si Don Romeo sa lalawigan bilang isa sa pinakamalakas na sabungero. Maraming panalo, maraming pera, at maraming taong takot makipagharap sa kanya sa ruweda. Sa likod ng tagumpay na iyon, tahimik na nag-iipon si Renato. Dahil sa mas mataas na posisyon bilang tagapangasiwa ng kondisyoning ng mga manok, mas malaki na ang kanyang sahod. Bukod pa ang pabuya tuwing malaki ang panalo ni Don Romeo. Sa tuwing susunduin niya ang ina, may dala na siyang pagkain, gamot at kaunting pera. Unti-unti na ring naipaayos ang bubong ng lumang bahay nila upang hindi na tumutulo tuwing umuulan. Napansin ng ina niya ang pagbabago. "Renato, anak, parang gumaganda na ang takbo ng buhay mo," sabi nito isang hapon habang sabay silang kumakain. "Medyo po, nanay, nagtitiyaga lang po," sagot niya. "Mag-ingat ka sa kinikita mo. Huwag kang magpapadala sa tukso. Maraming sabungero ang nasisira ang buhay dahil sa pera at sugal," paalala ng ina. Tumango si Renato. Alam niya ang sinasabi ng ina. Bilang utusan ni Don Romeo, araw-araw niyang nakikita ang epekto ng sabong sa mga tao. May nananalo, may natutuwa, ngunit mas marami ang nalulugmok sa talo. Sa kabila nito, alam niyang ang swerteng dumarating sa kanya ay galing sa isang bagay na hindi niya lubos maipaliwanag, ang mutya ng sili. Bihira niya itong ilabas sa harap ng ibang tao. Kadalasan, kapag mag-isa siya at nakapikit, iniipit niya ito sa pagitan ng mga daliri at ibinubulong ang mga hangarin niya. Hindi niya ito ginagamit upang manloko o mandaya. Hindi siya ang pumipili kung sino ang dapat manalo sa laban. Ngunit sa bawat paghawak niya nito, tila mas nagiging malinaw ang mga desisyon niya sa pag-aalaga ng manok. Kung kailan pagpapahingahin, kung kailan pakakainin ng marami, kung kailan i-eensayo ng todo. Dahil sa husay at suwerteng ito, may mga nagsimulang magalok kay Renato ng maliit na porsyento ng taya kapalit ng payo kung alin sa mga laban ang mas may tsansang manalo. Hindi niya iyon sineryoso sa una. Ngunit dahil sa pangangailangan at pangarap, unti-unti niyang tinanggap ang ilang alok, lalo na mula sa mga kilala niya at alam niyang hindi magpapakalunod sa sugal. Isang araw, lumapit sa kanya si Mang Lito, isang dating magsasaka na naging sabungero. "Renato, alam kong magaling ka sa conditioning. Nakikita ko kung paano mo inaalagaan ang mga manok ni Don. May laban ako bukas. Pwede mo bang tingnan itong manok ko at sabihan kung may pag-asa?" tanong ni Mang Lito. Tiningnan ni Renato ang manok ni Mang Lito. Hindi ito sobrang ganda, ngunit hindi rin mahina. Nilapitan niya, hinawakan ang pakpak, tiningnan ang mata at pinakinggan ang tibok ng dibdib. Ramdam niya ang kakaibang init sa palad ng sandaling iyon, lalo na nang mahawakan niya ang mutya sa bulsa. "May ibubuga po ito, Mang Lito, pero huwag kayong magtataya. Nang higit sa kaya ninyong mawala. Maingat na," sabi ni Renato. Ngumiti si Mang Lito. "Salamat, Renato. Kahit paano, may kumpiyansa ako." Kinabukasan, nanalo ang manok ni Mang Lito. Hindi man sobrang laki ang premyo, sapat na itong magbayad ng utang niya sa tindahan. Lumapit ulit siya kay Renato at binigyan ito ng bahagi ng napanalunan niya. "Maraming salamat. Itong maliit na pasasalamat ko. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko nalaman ang tamang paghahanda sa manok ko," sabi ni Mang Lito.
Unti-unti kumalat ang balita na may kakaibang galing si Renato sa pag-alaga at pagtingin sa potensyal ng mga manok. May ilang sabungero mula sa kalapit bayan na pumupunta pa sa sabungan ni Don Romeo, hindi lang para sumali sa laban, kundi para kumonsulta kay Renato. Hindi ito nagustuhan ng ilan sa mga tauhan ni Don Romeo. May naiinggit, may natatakot na baka balang araw lumaki ang ulo ni Renato at lumayo kay Don Romeo. Isang gabi habang nag-iisa si Renato sa likod ng sabungan at nag-aayos ng kulungan, nilapitan siya ni Ruben, isa sa matagal ng tauhan ni Don Romeo na kilala sa pagiging palainom at palaasal. "Uy Renato, ang sikat mo na ngayon ah." Bungad nito, nanlilisik ang mata. "Wala yon Ruben, nagtatrabaho lang naman ako." Mahinahong sagot niya. "Naririnig namin ang mga tao. Ikaw daw ang dahilan kung bakit panalo si Don. Ikaw daw ang may dala ng swerte. Baka naman may tinatago ka." Pasarkastikong sabi ni Ruben. Napakagatlabi si Renato. Naramdaman niyang hinawakan niya ng mahigpit ang mutya sa bulsa. Para siyang hinahabol ng kaba. "Wala akong tinatago. Nagsusumikap lang ako," sagot niya. "Talaga lang ha. Tandaan mo Renato, hindi magugustuhan ni Don Romeo kung may ginagawang lihim ang tauhan niya na hindi niya alam. Huwag kang magtataksil sa kanya." Banta ni Ruben bago ito tuluyang umalis. Nanlamig ang pakiramdam ni Renato. Naramdaman niyang unti-unti nang nagbabago ang tingin sa kanya ng iba sa sabungan. Hindi na lang siya basta utusan. May ilan nang kinatatakutan siya, may ilan nang naiinggit, at may ilang posibleng maghiganti kapag nagkataon. Sa gitna ng lahat, patuloy pa rin siyang nangarap. Mas lalo niyang isiniksik sa isip na kailangan na niyang paghandaan ang araw na maaari na siyang humiwalay kay Don Romeo at magtayo ng sariling farm. Isa-isang binilang ni Renato ang naipon niyang pera sa kahon sa ilalim ng papag. Hindi pa sapat, ngunit malapit na. Kung magpapatuloy ang swerte, sa loob ng ilang buwan pa, makakabili na siya ng maliit na lupa. Habang nagbibilang siya, kinabig niya ang mutya at inilagay sa ibabaw ng mesa. Nagniningning iyon sa liwanag ng lampara. "Pakisamahan mo pa ako," pabulong niyang panalangin sa munting bato. Sa kinis at kislap nito, nakita niya ang sarili hindi na bilang utusan, kundi bilang may-ari ng sariling farm. Mga manok na siya mismo ang pumipili, siya ang nag-aalaga, at siya ang nagdedesisyon kung kailan ilalaban. Isang buhay na malayo sa pag-aalila at pagsigaw ng iba sa kanya. Isang buhay na siya naman ang may kontrol sa sarili niyang kapalaran. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Renato. Isang umaga, habang nasa sabungan, dumating ang isang lalaking hindi niya kilala. Maayos ang pananamit, may dalang folder at mukhang tagabayan. Lumapit ito kay Don Romeo na nooy nakaupo sa isang lamesa, hawak ang tasa ng kape. Makailang saglit na nag-usap ang dalawa. Hindi marinig ni Renato ang kanilang usapan, ngunit nagtatapik ang dalawa at tila nagkakasundo. Maya-maya, tinawag ni Don Romeo si Renato. "Renato, halika rito," sigaw nito. Lumapit si Renato, bahagyang nanginginig. "Ano po yon, Don?" "May balita ako sa iyo. Naibenta na ng munisipyo ang ilang bakanteng lote sa likod ng baryo. Isa roon, mukhang interesado ka," sabi ni Don Romeo. Napakunot noo si Renato. "Po? Bakit po ako interesado?" "Hindi mo ba alam? Matagal ka nang pinapanood ng ilang tao dito. May nagkwento sa akin na humihingi ng payo sa iyo ang mga sabonghero, binibigyan ka nila ng porsyento sa panalo. Nag-ipon ka raw. Hindi naman ako bulag, Renato. Halata naming lumalakas ang kita mo." Hindi nakasagot si Renato. Alam niyang oras na para harapin ang katotohanan. "Inaamin ko po, Don. Nag-ipon po ako. Gusto ko pong balang araw magkaroon ng sariling farm," malumanay niyang sagot. Tumawa ng kaunti si Don Romeo.
At bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala mo ba magagalit ako? Natakot po ako na baka isipin niyong tatalikuran ko kayo. Amin ni Renato. Umiling si Don Romeo. Alam mo, hindi ako hangal. Alam kong hindi habang buhay mananatiling utusan sa akin ang mga tauhan ko. May kanya-kanya kayong pangarap. At dahil malaki ang naitulong mo sa akin, hindi kita pipigilan. Doon nagulat si Renato. Inabot ni Don Romeo ang folder mula sa lalaking bisita. May lote sa gawing silangan ng baryo. Hindi kalakihan pero sapat para sa maliit na farm. Nakipag-usap na ako sa taong nag-aalok. Kung seryoso ka, tutulungan kitang makuha ito. Babayaran mo ako unti-unti. Isipin mo na lang, puhunan mo sa pangarap mo. Nanlaki ang mata ni Renato. Halo-halo ang emosyon, tuwa, kaba, pasasalamat. Don, totoo po ba yan? Papayag kayong tulungan ako? Halos nanginginig niyang tanong. Tumulong ka sa akin, hindi ba? Naging masagana ako dahil sa'yo. Sa tingin mo ba hindi ko nakikita yon? Hindi ako ganun kasama, Renato? Sabi ni Don Romeo, mas seryoso na ngayon. Maraming salamat po, Don. Hindi ko po ito malilimutan. Tapat na sagot niya. Sa mga sumunod na linggo, sinamahan siya ng lalaki mula munisipyo upang ipakita ang lote. Bagaman hindi malaking lupa, maayos ang lokasyon. Medyo mataas, hindi binabaha at malapit sa patubig. Sakto para sa kulungan ng mga manok, maliit na bodega at konting espasyo para sa mga tangke ng tubig at paliguan ng manok. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, pumirma si Renato sa isang dokumento bilang taong may pagmamay-ari. Maaaring hulugan, maaaring matagal bago mabayaran ng buo, ngunit opisyal. Hindi na lang siya basang utak na utusan. Siya ay nagiging tunay na may-ari ng isang bagay. Habang pauwi mula sa munisipyo, hinawakan niya ang mutya ng sili sa bulsa niya. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino nakatuon. Sa Diyos, sa kapalaran, sa mutya, o sa sarili niyang pagpupunyagi. Marahil sa lahat. Nang itanim na sa isip niya na magsisimula na siyang magtayo ng sariling farm, nagsimula rin siyang mag-ipon ng mga sisiw at murang manok panabong. Hindi niya ito itinago kay Don Romeo. Sa halip, isang beses ay kinausap niya ang amo. Don, kung maaari po, baka po pwedeng bumili ako ng ilan sa mga hindi ninyo napipiling manok. Iyong mga hindi po ginagamit sa malalaking laban. Maingat na pakiusap niya. Tama yan. Mas gusto ko pang sayo mapunta ang mga iyon kaysa sa iba. Sabihin mo lang kay Mang Cardo kung alin ang kukunin mo. Ibibigay ko sayo sa mas mababang halaga. Tugon ni Don Romeo. Doon nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ni Renato. Tuwing hapon pagkatapos ng trabaho sa sabungan, dumaraan siya sa bagong biling lote. Dito niya dahan-dahang binuo ang maliit na kulungan. Gumamit siya ng kahoy na pinaglumaan sa sabungan, hiningi ang ilang lumang yero, at nangolekta ng pako mula sa mga sirang alaala ng iba't ibang istrukturang itinapon na. Minsan, tinutulungan siya ng ilang bata sa baryo sa pag-aabot ng gamit. Kapalit nito, binibigyan niya sila ng kaunting pagkain at kwento tungkol sa mga panalo ng manok sa sabungan. Unti-unti, nabuo ang unang hanay ng kulungan para sa mga sisiw at manok na inaalagaan niya. Sa gitna ng maliit na farm, nagtanim siya ng ilang puno ng sili. Naalala niya ang unang mutya na nakuha niya sa paanan ng lumang puno ng sili sa sabungan ni Don Romeo. Pakiramdam niya, dapat may puno rin ng sili sa lupang pagmamay-ari niya. Baka sakaling maging mabunga ang swerte. Kapag gabi, pagod siyang uuwi sa barong-barong, ngunit may ngiti sa labi. Naipon niya sa puso niya ang pag-asa. Hindi na lamang siya kumakapit sa mutya, kumakapit na rin siya sa sariling pagsisikap. Hindi niya alam na habang tumataas ang pangarap niya, may mga matang nanonood sa kanya na hindi masaya. May mga taong hindi matanggap na ang dating utusan ay unti-unti nang nagtataglay ng kayang kayamanan
nilalang dapat natitikman. Isang gabi, malakas ang ulan. Kumukulog, kumikidlat, at ang hangin ay tila may dalang masamang balita. Nasa sabungan si Renato at nag-aayos ng mga gamit nang biglang lapitan siya ni Mang Cardo, basang-basa. "Renato, pupunta ka dapat agad sa farm mo!" Sigaw ni Mang Cardo, hingal at halatang kabado. "Bakit po, Mang Cardo? Ano pong nangyayari?" Tanong ni Renato, agad na balot ng kaba. "May nagsabi sa akin may mga aninong nakita sa lote mo. May mga taong naglalakad-lakad doon, may dalang sulo. Baka kung ano na ang ginagawa nila sa kulungan mo," sagot ni Mang Cardo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Renato. Dali-dali niyang kinuha ang mutya sa bulsa at pinisil ng mahigpit para bang humihingi ng lakas. Tumakbo siya palabas, hindi inalintana ang lakas ng ulan. Lumusong siya sa putik. Halos madapa sa madulas na kalsada, ngunit hindi tumigil. Pagdating niya sa kanyang maliit na farm, bumulaga sa kanya ang masakit na tanawin. Wala na ang ilan sa mga kahoy na poste ng kulungan. May 3 manok siyang nakahandusay sa lupa, sugatan at hindi na gumagalaw. Ang ilan ay nagkakagulo, nagliliparan, at ang iba ay parang may bahid ng dugo sa balahibo. Sa gitna ng dilim at ulan, may 3 lalaking nakaputing sando at maong na nagmamadaling tumakbo palayo. May isa pang agad na sumakay sa nakaparadang motorsiklo sa gilid ng kalsada. "Hoy, tumigil kayo!" Sigaw ni Renato, ngunit hindi na siya pinansin ng mga lalaki. Ilang sandali lang nakalayo na ang mga ito. Napaluhod siya sa lupa. Sa harap niya, ang ilang buwan niyang pinaghirapang farm ay tila sinira sa isang iglap. Naramdaman niya ang pait sa lalamunan at ang bigat ng dibdib. Ang mga manok na inalagaan niya mula sisiw ay nakahandusay ngayon na parang walang halaga. Napahawak siya sa mutya sa kanyang palad. "Bakit ganito?" Pabulong niyang tanong sa gitna ng buhos ng ulan. Dumating si Mang Cardo, basang-basa rin. Kasunod ang 2 batang taga-baryo na tumulong dali-daling mag-ipon ng mga natirang manok sa kulungan. "Hindi pwedeng ganito na lang, Renato. Kailangan mong ipaalam kay Don Romeo," sabi ni Mang Cardo. Kinabukasan, sa sabungan, galit ang mukha ni Don Romeo nang marinig ang nangyari. "Sino ang may lakas ng loob na sirain ang farm ng tauhan ko?" Sigaw nito. May mga bulong-bulungan. May nagtuturo kay Ruben at sa mga kasamahan nito na matagal nang naiinggit kay Renato. May iba namang nagsasabing baka iyon ay galit na sabungerong talunan na naniniwalang may agimat si Renato at gusto siyang wasakin. "Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang may kagagawan nito," sabi ni Don Romeo. Sa halip na tuluyang masira, mas lalong tumatag ang loob ni Renato. Sa mga sumunod na araw, hindi siya nagmukmok. Sa tulong ni Mang Cardo at ilang bata sa baryo, inayos niya ang kulungan, tinakpan ang mga butas at gumawa ng mas matibay na bakod. Mas pinangalagaan niya ang natitirang mga manok. Habang pinandidiliman ng iba ang mundo niya, mas pinili niyang pagningasin ang pag-asa niya. Isang linggo pagkatapos ng insidente, nagdaos ng malaking sabong sa bayan. Inanyayahan ang mga kilalang sabonghero sa paligid, kabilang si Don Romeo. Ngunit sa pagkakataong iyon, may isang espesyal na laban kung saan pinayagan ang mga bagong sabonghero na sumali. "Renato, oras na siguro para subukan mong ilaban ang isa sa mga manok mo," sabi ni Don Romeo isang gabi. Nanlaki ang mata ni Renato. "Ako po mismo ang sasali?" "Tama. Hindi ka habang buhay nasa lilim ng pangalan ko. Gusto kong makita kung paano ka lalaban bilang sabonghero, hindi lang bilang tagapag-alaga. Piliin mo ang pinakamagaling mong manok." "Sasagot ako sa bayad sa laban, ngunit tandaan mo, ang pangalang dadalhin mo roon ay sa iyo na, hindi sa akin," matatag na sabi ni Don Romeo. Parang kumalabog ang puso ni Renato sa dibdib niya. Sa wakas, pagkakataon na niya. Umuwi siya sa farm at pinagmasdan ang mga manok niya. May isang nakatawag ng pansin sa kanya,
Isang matikas na manok na kulay pula na may bahid na itim sa leeg at buntot. Mabilis, matibay at tila hasang-hasa na sa ensayo. Ikaw ang isasama ko, bulong niya sa manok. Sa araw ng laban, punong-puno ang sabungan. Maingay, masikip at mainit. Ngunit kakaiba ang naramdaman ni Renato. Naramdaman niya ang kaba, ngunit higit doon, naroon ang malaking pag-asa. Sa bulsa niya, nakatago pa rin ang mutya ng sili. Bago magsimula ang laban, pumunta siya sa isang sulok, inilabas ang mutya at marahang hinawakan ito. Huling-hiling ko sa iyo, samahan mo ako, hindi para sa kasakiman kundi para sa pangarap na makabangon, bulong niya. Nagsimula ang laban. Sa una, wala pang tiyak na lamang, halinhina ng tuka at sipa. Ang kalaban ay manok ng isang kilalang sabunghero mula sa kabilang bayan, malakas, agresibo at hindi madaling umatras. Napahawak sa railing si Renato, ramdam ang lakas ng tibok ng puso niya. Sa isang iglap, parang bumagal ang paligid. Narinig niya ang sigaw ng mga tao, ang tawanan, ang sigawan ng meron at wala. Ngunit wala siyang ibang nakita kundi ang galaw ng dalawang manok sa gitna. Sa sandaling iyon, marahang uminit ang mutya sa bulsa niya. May kung anong tiempo ang biglang natutunan ng manok niya. Tumama ang isang malinis na sipa sa tapat ng dibdib ng kalaban. Bumagsak ito, lumuhod at hindi na nakabangon. Nag-ingay ang buong sabungan. May natuwa, may napasigaw sa galit. Ngunit para kay Renato, tila tumahimik ang lahat saglit at tanging tibok ng puso niya ang narinig niya. Panalo! Sigaw ng sentensyador. Napaluhod si Renato sa tuwa, napahawak sa muka. Hindi niya inakala na mararanasan niyang maging pangunahing sabunghero, hindi lamang utusan. Lumapit si Don Romeo at dinampian ng tapik sa balikat siya. Iyan ang sinasabi ko sa iyo. May kakayahan ka hindi lang sa likod, kundi sa harap mismo bilang sabungero. Tandaan mo kung paano ka nagsimula. Huwag mong kalilimutan ang pinanggalingan mo, sabi ni Don Romeo. Mula sa laban na iyon, kumalat ang balita sa buong lalawigan tungkol kay Renato, ang dating utusang sabunghero ni Don Romeo na ngayon ay isa ng bagong sabungherong hindi basta-basta. Nagsimula nang makilala ang pangalan niya. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti niyang nabayaran ang utang sa lupa. Pinalawak niya ang farm, dinagdagan ang kulungan at inayos ang paligid. Nag-hire siya ng 2 kabataang walang trabaho sa baryo upang tulungan siya. Hindi na siya nag-iisa. Sa gitna ng farm, tumayog ang ilang punong sili na itinanim niya noong una. Sa paanan ng isa sa mga iyon, minsan ay umuupo siya sa dapit hapon. Hawak ang mutya sa kamay. Pinagmasdan niya ang farm niya. Mga manok na matatag, kulungang maayos, lupang kanya. Isang buhay na dati ay sa panaginip lamang niya nakikita, ngayon ay nasa harap na niya. Hindi perpekto ang lahat. May mga talo sa laban, may mga manok na nagkakasakit, may mga taong patuloy na naiinggit at nagbabantay sa kanya. Ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya ang dating Renato na puro sunod lang sa utos, nanginginig sa galit ng amo. Siya na ngayon si Renato, ang sabungerong minsang naging utusan ni Don Romeo na yumaman dahil sa napulot na mutya ng sili at nagpundar ng sariling farm ng mga manok panabong. At habang pinapatakbo niya ang palad sa ibabaw ng mutya, napangiti siya. Salamat sa swerte, pero higit sa lahat, salamat sa lakas ng loob na ibinigay mo, bulong niya. Sa likod ng ngiting iyon, alam niya na ang tunay na mutya ay hindi lamang ang batong pula sa kanyang palad, kundi ang pusong hindi sumuko sa kahirapan, ang isip na nangarap, at ang kamay na hindi natakot kumayod para abutin ang pangarap. Doon natapos ang isang yugto ng kanyang buhay, ngunit doon din nagsimula ang panibagong kabanata bilang isang lalaking nakatindig na hindi na bilang alila, kundi bilang tunay na may-ari ng sariling kapalaran. Wakas,